ba ay masaya? Masigla at puno ng inspirasyon? We must declare that because God loves us so much and He made us more than conquerors. Amen po. Let us lift up our Bibles. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Tonight, I will be fed from the infallible, indestructible, all-powerful Word of God. I boldly declare, my mind is alert, my heart is receptive, I will never be the same again. I'm growing and increasing in every area of my life. In Jesus' most wonderful name, Amen. Thank you, Lord. Kung totoo yan, mas masaya kayo. Dapat, tayong lahat. Kasi sabi doon, I'm increasing, I'm growing. Amen? Hallelujah. It doesn't matter whether we are junior or senior citizens. The Lord said we are growing from glory to glory, from strength to strength, from grace to grace, from faith to faith, from life to life. Amen. Hallelujah. At sa lahat ng mga pagpapala, tayo pinalalago ni Lord. Walang anak si Lord na humihinto sa paglago. Because Christian life is a life that evolves from glory to glory. Lalo tayo nagiging kamukha ng Panginoon. Ang ating topic po ngayon, gabi ay righteousness, the gift of righteousness, ang regalo o kaloob ng katuwiran. Will you kindly open your Bibles to Romans 5:17 to 21. For if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act the free gift came to all men, resulting in justification of life. Himayin na natin, dyan pa lang. Okay, simulan natin ulit anak sa 17. Sapagkat kung dahil sa kasalanan ng isang tao, alam nyo kung sino yun, si Adan, yung unang Adan. Amen po? Kasi sabi sa New Testament, may ikalawang Adan si Lord Jesus. Nagbibigay buhay. Itong unang Adan, yung unang ninuno natin, dahil sa offense niya, dahil sa kasalanan niya, naghari ang kamatayan dahil lang sa isa, siya, the one, Adam. Kung dahil sa kasalanan niya, naghari ang kamatayan, naghari sa lahat ng tao, sa mundo. At yung mga hayop, nag-away-away, naging mabangis ang mga hayop. Ang mga halaman, pineste na dahil sa kasalanan ng isa. Ang lupa na sumpa, maraming dawag at damo sa halip na pure na mga magaganda sana mga gulay at mga bungang kahoy, ang lalasap ng mga tao na walang kasamang sumpa, even creation was cursed. Amen? Kung yung kasalanan daw ay naghari, much more, mas matindi naman. Yung mga nakatanggap, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness. Tayo naman, na mga nakatanggap ng kasaganaan ng grace, saganang biyaya, at regalo ng katuwiran, gift of righteousness. Practicein nyo ang sabihin para lagi nating maalala. Ako pala binigyan ni Lord ng saganang biyaya. Sabihin natin, ako'y binigyan ng Diyos ng saganang biyaya at ng regalo ng katuwiran. Wow! Gaano pa daw kaya maghahari tayo sa buhay na ito? We will reign in life through the one, capital letter. Si Jesus na yan. Kung yung epekto ng kasalanan ni Adan ay matindi, ang epekto ng pagsunod ni Jesus sa Diyos Ama para iligtas tayo, kapalit ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo,
binigyan niya tayo ng saganang biyaya at regalo ng katuwiran. Amen po. Dapat paniwalaan natin yung mga kapatid. Kasi ang sabi po ng Mateo 18:3, 18:3, sinabi ni Jesus, tinitiyak ko sa inyo, surely I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Pag hindi po tayo nagmistulang bata sa atin pong pananampalataya, bata, little children, hindi tayo papasok sa heaven. Ganon po kaganda yung regalo ni Lord. All you have to do is believe, like little children. Amen po. Sino dito ang naniniwala na siya ay niregaluhan ni Lord ng saganang biyaya at regalo ng katuwiran? Yes, naniniwala tayo doon. Ituloy natin, anak, yung Romans 5 sa 18. Romans 5:18. Kaya nga, therefore, as through one man's offense, judgment came. Parusa ay dumating to all men, sa lahat ng tao, na nagresulta sa condemnation, nagresulta sa kahatulan, sa pakiramdam, at totoo, hindi lang pakiramdam, sa judgment. Tayo sentensyado na maparusahan, condemnation. Alam niyo yung taong condemned, parang naghihintay na lang siya ng matapos yung court proceedings, kasi nahatulan na siya, nagbaba na ng sentensya yung judge. Nagwe-wait na lang siya mabilanggo habang buhay o masilya elektrika. Condemned na po, nasentensyahan na. Yun ang resulta ng offense ng isang tao. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Kung na-born again ka na, dapat naintindihan mo yung ginawa ni Jesus. Yung pagsunod ni Jesus sa Diyos Ama. Ang resulta noon, tayo pinawalang sala. At tayo nasa buhay, wala tayo sa kamatayan. Ang condemnation kasi, ang dulot ay takot, lungkot, kabiguan, walang pag-asa, walang liwanag na nakikita, walang saya, walang inspirasyon. Kasi alam mo, pupunta ka sa parusahan eh. Amen? Pupunta sa impyerno ang lahat ng tao na hindi nabigyan ng... Ganun ba? I believe everybody is given a chance to hear the gospel. Kasi si Lord ay, anong tawag doon? Yung makatarungan. Binibigyan niya ng chance lahat. Pero kung yung tao, binigyan na ng regalong magsisi, hindi pa tinanggap yung regalo, nasa Bible po, pati pagsisisi bigay ni Lord, na magkaroon ka ng puso na umiiyak at Lord, ganun ka pala kabuti, ganun pala ikaw kabanal, tatawarin mo ako. That still comes from God. Hindi pwede sabihin ng tao, kasi nagpakumbaba ako eh. Talagang nakilala ko na talaga na dapat naman talaga ako ay magsisi. Kasi ako, malambot ang puso ko kasi. Ay, mali po. Dapat pati yung pagsisisi, ipagpasalamat mo kay Lord. Amen? I told you one time na I'll give you the scriptures I forgot. It's in one of my notebooks. I will try this Sunday. 3 scriptures, bagong tipan, New Testament. Gift of repentance. Grabe, para mapawalang sala. Pati yung parang halimbawa, birthday ng tatay, tapos sabi niya sa anak niya, salamat anak, binati mo ako. Ito, bibigyan kita ng pambili para may pangregalo ka sa akin. Parang ganon. Amen. Grabe si Lord. Siya na nga, sa Kanya tayo nagkasala. Tayo ang suwail, tayo ang marumi, at masuwayin sa Diyos, tayo ang mga rebelde. Tayo pa ang binigyan ng regalo na makapagsisi para makalapit sa Kanya. Dahil kay Lord Jesus, yung isang one righteous act, tayong lahat ay napawalang sala. Justification. And we must be like children to believe and receive and declare it. Pinawalang sala ako ni Lord. Amen? Verse 19, anak. For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience
many will be made righteous. Will be made. Kasi kung hindi naman po tatanggapin ng tao, amen? Kung walang magtsatsaga na katukin, bisitahin, sharean, mahalin, amen, encourage, imbitahan, kung wala, hindi siya maliligtas. Kaya many will be. Will be. So magsikap. Tayo magpaka. Sigla na mag-share. Katulad ng sister natin, amen? Kahit 1983 pa siya na born again, dahil may liwanag siyang nakita sa buhay ni Sister Baby Javier. Wow, nagsimba. Welcome, sister. You're welcome to come back. Amen. Amen. Verse 20. Moreover, higit sa lahat, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace abounded much more. Ibang klase. Moreover, the law entered that ayan, bakit binigay ni Lord ang batas? Para malaman nating banal ang Diyos. Hindi po sa pagsunod at sa pag-perfect ng batas tayo papasok sa langit. Kasi wala pang naka-perfect ng batas. Kung saan sumagana ang kasalanan, lalong hindi patatalo ang biyaya ni Lord, lalong mas sagana, lalong bumabaha. Kasi matindi yung binayad ni Lord Jesus. Walang kapantay si Lord Jesus. Wala overflow ang kapangyarihan ng dugo ni Lord Jesus. Talo, walang magagawa ang kasalanan basta yung tao lalapit lang kay Lord. Di ba sabi po ni Lord, lahat ng lumapit sa akin sa anumang paraan hindi ko itataboy. Ibang klase yung Diyos natin. Thank you, Father God. We love you so much. We adore you and worship you. Verse 21, so that upang as sin reigned in death, kung paano naghari ang kasalanan tungo sa kamatayan, even so grace might reign through righteousness. Gayon din naman, para ang biyaya ay maghari sa pamamagitan ng katuwiran hanggang makamtan natin yung eternal life through Jesus Christ our Lord. Grace might reign through righteousness. Pag naging conscious pala tayo na tayo inaring ganap ginawang matuwid ni Lord, nilinis ng malinis na malinis sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus, tayo po ay magkakamit ng eternal life. Kasi pinaniwalaan natin na inari tayong matuwid. Can you imagine, dalawa yung magnanakaw doon sa tabi ni Lord nung nakapako siya. Nung una, may account doon sa Bible po, may account doon na pareho nilang tinutuya si Lord. Kasi nakapako din sila tapos alam nila, ito yung kinikilalang tagapagturo, naghihimala, bakit katulad lang din namin? Nung una, I believe, hindi nagkamali yung isang nagsulat. Sa gospel, they were reviling the Lord. Pero, yung nasa kanan ni Lord, hindi natin alam ang pangalan. Sabi nila, Dimas daw. Yung nasa kanan niya, nagbago ng kaisipan. Nagbago siya. At tumawag siya kay Lord, sabi niya, Jesus, Jesus. Lord ba? Lord. Yes, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo po sa iyong kaharian. Nag-reign ang righteousness. Amen. Yung biyaya ni Lord gumana. Amen po, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nakasama siya sa paraiso. Dahil kinilala niya si Lord. Mabilis pa sa isang segundo yung pagbabagong ginawa ni Lord. Sa isang tao, biyaya yun, himalayo ni Lord. Gustong ipakita ni Lord sa huling sandali ng kanyang buhay, iniibig niya ang mga kaluluwa. Handa siyang magligtas, lumapit lang, tumawag lang. Sabi ng lalaki, Panginoon, wow, hallelujah. Nakita niya ay hindi ito ordinary yung tao. Panginoon siya. Anak nga siya ng Diyos. Can you imagine? Hindi nga siya nakapagsisi. Sabi niya, alalahanin mo lang po ako. Grabe yung saganang biyaya ni Lord. Unto eternal life. Hindi sinabi ni Lord na, okay, naawa ako sa iyo. Ako kilala ko ang sarili ko, Diyos ako. Pero dahil nagpakumbaba ka,
Tetestingin kita pagdating natin sa paraiso, ha? Doon ka lang muna sa labas ng gate. Susubukin ko kung hindi ka nagkukunwari. Hindi po. Unto eternal life. Napakaganda ng salita ng Diyos. The price has been paid for your salvation and healing. Accept the gift. Accept what He has done for you on the cross. Kailangan po tayong lahat ay pumanhik sa next level ng faith. Hindi tayo lagi mag-struggle. Nung bagong born again po ako, of course, natuwa ako kasi may mga verses sa Bible na buhay sa buhay ko, sa mind ko, na nakita ko na talagang nilinis na ako ni Lord. Pinatawad. Pero marami pa rin mga taon na parang nakakayang sabihin, pag nagsabi yung pastor, sino dito ang banal? Parang hindi ako masyadong kumbinsido na mauuna. Ako po, ganon din yun yung sa katuwiran. Pag tinanong ko kayo, sino dito ang matuwid? Praise the Lord. Ilan lang na. Sino dito ang matuwid? Oh, yung iba hindi nagtaas, sister. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Alam niyo po, may parallel yan, di ba? Yung 2 Corinthians 5:17 to 21 din. Yung 17, ang sabi po doon, sapagkat kung magkagayon, kung sino man tao na kay Kristo na, bago na siyang nilalang. Mga lumang bagay, yun yung kasalanan yung sabi ng dalagan, sister natin. Nung EGR na po ako, unti-unti na po nababago ako sa mga kasalanan ko. Very good, anak. Pero ang totoo, pinatawad ka na ni Lord Burado. Amen. All things are passed away. Masdan ninyo, behold, all things have become new, bago na lahat. Verse 18. Ngayon, lahat ng bagay mula sa Diyos na tayo ay ginawang muling kaibigan who has reconciled us to Himself. Binati, niyakap tayo ulit. Niyakap sa Kanya, reconcile. At binigyan pa tayo, pinagtiwalaan pa tayo ng pagtitiwala na mag-akay ng kaluluwa. I-reconcile din sila kay Lord. Ang tawag doon ay ambassador. Oh, grabe si Lord. Tinaas talaga tayo. Kanya, ambassador. Amen? Given us the ministry of reconciliation. Verse 19. That is God. Ito yon na ang Diyos, na kay Kristo, nung siya pala nakapako si Jesus sa krus, ang Diyos Ama nasa Kanya. Niyayakap ng Diyos Ama ang buong mundo, papunta sa Kanya. At hindi na ipinapataw o ibinibintang sa atin ang mga kasalanan natin. Tapos, has committed to us, ipinagkatiwala pa sa atin, ang salita ng pakikipagkasundo, may anointing tayo. May kakaibang glory tayo, mga born again, para ang mga tao, may karisma tayo na hindi galing sa make-up, sa gandang magdala ng damit, sa husay magsalita. Kung ikaw ay magaling, ganda mong tingnan, panlabas, hindi. Yung karisma, yung galing yun sa Holy Spirit. Kasi meron pagtitiwalang binigay ang Diyos sa atin na itong anak kong ito, kaya nito magdala na. Bago ko ito sunduin, mga 50 kaluluwa, kaya nitong dalahin sa akin. Babantayan niya kasi binigyan ko siya ng pusong mapagmahal, maawain, at mahusay makipagkaibigan. Mahina ang 50 dyan. No? Ang ganda, pinagmamalaki tayo ng Lord. Verse 20. Ngayon, we are ambassadors for Christ. Sabi ko na sa inyo, ambassador tayo, kinatawan. Kaya hindi masama ang magpapogi, magpaganda. Pag nagsimba, suotin natin yung the best. Pero, okay lang po yung simple. Kasi si Lord sa puso nakatingin. Pero kung may maganda ka rin lang, ay wag mong unahin sa birthday party yung bago mong biling polo o bestida. Sa lumang simbahan, ang ugali, no, maliliit pa kami pag may bagong sapatos, unang sinusuot sa simbahan. Ganon yung mga lola namin noon. Lalo na ngayon, born again, dapat ganon tayo. Amen po? Pero mga kapatid, ano man ang suot natin, simple o magarbo, basta para kay Lord yung puso at buhay natin, okay lang po ha, welcome po. Ang sinasabi ko po, huwag tayong mahiyang mag-ayos. Amen?
Ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. Parang ang Diyos sa pamamagitan namin ay nagsusumamo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo na kayo sa Diyos. Be reconciled to God. Verse 21, ang ganda po. Sapagkat, bakit makikipagkasundo? Bakit sa Diyos? Kasi ginawa ng Diyos Ama si Jesus na walang kilalang kasalanan, ginawa siyang kasalanan alang-alang sa atin. Para sa atin. Upang tayo maging mga katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. In Him. Righteousness of God. Sabihin mo nga para marinig ng DNA mo, ng kaluluwa mo, emosyon mo, tayo nga. Ako'y katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ako'y katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi separate from Jesus. Hindi pwede tayo magmalaking katuwiran ako ni Lord. Ako, mula nang na-born again ako, talagang, hindi po lahat po ay, dahil kasama tayo ni Lord. At kasama natin siya. Nakakabit tayo sa puno ng ubas. Nakadikit. Amen po. Regalo po yan. Hindi natin yan pwedeng pagtrabahuhan. At bakit, Sister Cora, born again na ako. Nervyosa pa ako. Born again na ako. Palaiyak pa ako. Kinakabahan ako. Nakakaramdam pa ako ng mga multo, demonyo, mga maligno sa bahay. Minsan di ako natutulog. Bakit po? Akala ko ba pinatawad na ako? Mga kapatid, kailangan alamin mo takot sa iyo ang dyablo. Nasa iyo ang glory ng Panginoon. Ang Espiritu Santo ay nakatira sa iyo. Ikaw ay pinahiran ng kapangyarihan ng Diyos. Ikaw ay anointed. Pinuspos ng kapangyarihan ni Lord nung ma-born again ka. At lalong napupuspos at nag-uumapaw sa kapangyarihan ng Diyos nung nabaptize ka sa Espiritu Santo. Meron po akong alam na isang tao, hindi siya, yung mga magulang niya hindi born again. Mabubuting tao, mababait. Naipagkamali ng magulang niya na ang kapakumbabaan ay yung umiwas sa mayayaman, yung anak niya kasi baka maliitin. So sinabihan niya wag mong yayakapin ang punong kahoy na hindi mo kayang yakapin. Nagkataon, may mga kaibigan yung taong yun na mga may sinabi sa lipunan, mga anak ng mayaman, may anak pa ng diplomat o ambassador, mga mayayaman. At may personalidad siya na kaya niya makipag-usap, matalino siya sa school, kaya niya makipag-usap ng pantayan sa mga kabarkada niya. At nakatapos siya sa college. Pero yung salitang yun na sinabi ng tatay niya, mali po. Tatatak yun sa bata hanggang tumanda. Na somehow, there's an area in my life that I'm not fitted, I'm not suitable for that kind of company. Alam nyo, mayaman o mahirap, kayang harapin ni Jesus. Anak siya ng karpentero, minamaliit siya, pero hindi siya natitinag. Katuwiran tayo ng Diyos kay Kristo Jesus. Pag hindi mo alam na ang mga salita ay may kasamang pangkukulam, alam nyo po, pagka tinuldukan mo ang kapalaran ng isang tao kasi sinalitaan mo siya ng negatibo at parang sumpa, parang katalunan o kamalasan. I'm sorry for the word. Yun ay isang uri ng witchcraft, control. Kailangan, kumbaga sa halaman, ang ganda-ganda nung halaman doon sa paso, may sumingit na damo. Kung gusto mong wag nang umulit yung damo, walang karapatan yun doon sa tabi ng halaman na maganda, bunutin mo mula sa ugat. Tanggalin mo pati ugat. Sometimes, hindi. Always, we must stand on our authority na tayo katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. At alamin natin, ang Diyos ay hindi laban sa atin kahit minsan nagkakamali po tayo, kahit minsan may mga kahinaan pa tayo, pero anak ka ng Diyos, tinanggap mo si Jesus. And know that the Holy Spirit is working in you. Kung ikaw ay lumalapit kay Lord palagi at nagbabasa ng Bible, you can do self-deliverance. You can say,
yung tatay, nanay ko, masyadong mahigpit nung lumalaki ako. Lumaki akong parang matatakutin, lumaki akong sobrang tahimik, sobrang madaling umiyak. Pero, Holy Spirit, thank you po, nakatira ka sa akin. Ikaw po ang Espiritu ng Diyos Ama at Espiritu ng Panginoon kong Jesus. Sabi ng Bible, only one God. Spirit of Christ, Spirit of the Father. Nasa atin, oh, hallelujah. Sobrang namang mayaman tayo. We can do self-deliverance. Lord, tinatakwil ko lahat ng epekto ng minamahal kong magulang. Hindi ko po sila sinisisi. Kasi po, hindi rin nila alam ang salita ng Diyos nung kami mga bata pa, nung mga kapatid ko. Hindi po. Sa halip, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, para sa buhay ng mga magulang ko. Maaaring patay na sila, but you have to pray to the Lord to cancel the curse. So Lord, hindi po ako naninisi, walang kapaitan sa aking puso. Sabi mo, igalang at parangalan ng magulang. Sa halip, Lord, minabaliktad ko ang sumpa. Ginagawa akong pagpapala. Sabi mo, Lord, pinawalang sala mo kami, justified unto life. Sabi mo nga, ambassador kami. Sabi mo, parang di kami nagkasala. Kami katuwiran ng Diyos. Ako, katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. You must be secured in your standing before the Lord. Na ikaw, mahal na mahal ni Lord. Tanggap ka, anak. Tanggap ka, kapatid. Tanggap ka ni Lord. Si Lord walang itinatanging tao. Dapat lumaban ka araw-araw sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, let the redeemed of the Lord say so. Ipangalandakan mo, tinubos ako ni Lord. Amen. Malaya na ako. Sabihin mo, awitin mo. This is the day that the Lord has made. Lahat ng mga katulad nung kay sarap pa rin. Amen? O Panginoon. Kasi love song mo yung kay Lord. Babawian mo yung jablo. Kasi biniktima nun yung mga ninuno mo, yung mga ka-eskwela mo, nambubuli sa iyo, hanggang nagkaroon ka ng inferiority complex. Somehow, masaya ka na sana. Biglang may sumisingit na, hindi ka maka-breakthrough, gawa po yun ng past words na sinalita sa atin. Gawa yun ng self-image na nabasag, nasira, nalamatan. Kasi batang-bata, nakaranas tayo ng curse na hindi alam ng mga tao minsan. Huwag mong patagalin yan, tinik na yan, anak, kapatid. I-renounce mo yan. Lord, mahal na mahal mo ako. Hindi lang yung nanay ko ang nagmamahal sa akin. May estudyante doon sa, Sir, sabi na nung bata. Ang kulit talaga niya eh. O ano? Sir, sabi ng, ako daw po ay gwapo. Sino nagsabi? Nanay ko po. At least marunong siyang mag-cheerleader sa sarili niya. Hindi lang ganon. Talagang mahal na mahal tayo ni Lord. Kahit ikaw masasabi mo sa sarili mo, mahal ako ni Lord. Ang totoo, ang pangako ni Lord, may tirahan ako maganda sa langit. At kung aalisin ko itong pakiramdam na hindi ako dapat lagi na lang malungkot. Kung aalisin ko to at ibibihis ko yung sabi ni Lord, binigyan niya kami ng damit ng katuwiran at damit ng mga papuri kay Lord, palagi araw-araw. Marami ako magagawa para kay Lord. Gaganda yung mansion ko sa langit. Para nagpapadala daw tayo ng materyales doon sa palasyo natin sa heaven. Kung tayo po ay masaya at masiglang naglilingkod kay Lord sa lupa. Mahal na mahal po tayo ng Lord. Pati po ang sakit, wag nating tanggapin. Hindi, illegal yan sa katawan natin. Kung paanong gusto ni Lord na tayo iligtas at talagang niligtas na niya tayo, hindi tayo papunta sa impyerno, ganon din ang desire niya na hindi tayo magkasakit. Psalm 103, 1-5. Purihin mo ang Panginoon o aking kaluluwa, lahat ng nasa akin. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalilimutan ang lahat ng kanyang magagandang ginawa. Benefits. Who? Hindi yan nagtatanong ha, ang tinutukoy niyan si Jesus. Siya na nagpapatawad kasi kinakausap niya yung kaluluwa niya. Siya na nagpapatawad ng lahat mong kasamaan o kasalanan. Siya na nagpapagaling ng lahat mong sakit. Yan pa lang, pwede mo nang angkinin.
Amen po. Ay Lord, hindi ako mamamatay, hindi ako tumatanggap. Sabi ng Bible, binayaran mo na po ang kagalingan ko. Pinagagaling mong patuloy pag may gusto, mga flu, kung ano-anong naglipa ng mikrobyo. Present tense pa rin, who heals continually. Amen po. All your diseases, who redeems your life. Nililigtas ka sa kapahamakan, sa aksidente, your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Kaya maganda yung masaya kasi kung may corona ka ng kagandahang loob ng Lord at walang sawang awa at mahinahon na pagmamahal, loving kindness and tender mercies. O ba't di kang ngingiti, may nagmamahal sa'yo. Matalo pa yung pinakagwapo, pinakamagandang pwedeng mangingibig. Si Lord yung the best sa lahat. Tapos mahal na mahal ka niya, may corona ka ng kagandahang loob. Loving kindness, mapagmahal na kabaitan. Loving kindness. Tender mercies, malumanay na mga awa. Ang hirap i-describe ang kabutihan ni Lord. Verse 5, at binubusog ka pa ang bibig mo ng mabubuting bagay. Ano pat ang kabataan mo ay napapanibago na parang sa agila. Napapanibago. Sa lahat daw po ng ibon ng agila, nako, the best. Pag matanda na yan, tumititig yan sa araw para luminaw ulit yung mata niya. Yung tuka niya na magaling manghuli ng mga hayop na kakainin niya, inihahasa niya sa bato hanggang bagong tuka na matalas. Pati yung mga kuko niya, pati yung balahibo niya na dati may langis-langis at mahusay, lumipad. Pag matanda na pati balahibo, sinasarili niyang bunot hanggang sa hubad na siya at tutubo ulit ang bagong balahibo. Ang agila po ay, pag may bagyo, hindi siya tumatago sa mga punong kahoy na nanginginig. Pumupunta siya sa puyo ng bagyo, doon nag-i-enjoy siya sa payapang kapaligiran kasi yung mata ng bagyo o puyo, tahimik doon. Kaya ang agila po ay larawan ng Kristiyanong joyful. Amen? Amen? Hindi nagpapatalo sa pagsubok sa buhay. Yan ang gusto ni Lord na mindset natin. Kahit mag-90, di ba? 85 si Caleb, sabi niya, Moses. Tama ba? O si Joshua? Si Joshua ang kausap niya. Joshua, pinangako sa akin ni Moses bago siya namatay. Akin yung bundok ng Hebron. Birthday ko ngayon, 85 years old. Ibigay mo yan sa akin. Sasakupin ko yan. 85 years old kasi, ang sabi ng Bible, ibang klase ang takbo ng isip niya. Very faithful siya kanya. Tiwalang-tiwala at paniwalang-paniwala siya sa Diyos, sa pangako ni Lord. Ang tawag doon, kakaibang espiritu. Amen po. Dapat po, ganun tayo. Amen? Nagbibiro nga po yung mga kapatiran na dumalo kay Pastor. Nalala kasi nila yung illustration ng sabong. Hindi po tayo sabongero, ha? Yun daw pong ibang uri ng manok. Pag isang taga nung tari, yung knife na nakatali sa mami, alam sister ko. Nakatali sa paanong tandang, yung lanseta, yung matalas na weapon. Yun daw pong iba, isang tama lang, bagsak na, yung ibang manok. Pero yung Texas daw, kahit natamaan na, pagsalpukan daw po sa taas, natamaan na siya, pero hindi tumitigil ng pag-gano hanggang bumagsak. Gano'n daw po yun, yung Texas. Matapang daw yung Texas, palaban talaga. Alam niyo yun, kasi matulis yung parang kutsilyo eh. Yung iba, isang tama, bagsak. Pero yung Texas daw po, kahit sugatan, tinataga niya yung kalaban niya hanggang magkabagsakan na sila. Agila naman, ibang klase po ang agila. Hindi kumakain niya ng bangkay ng mga ibang hayop. Ang kinakain niya ay buhay na hayop. Gusto niya siya ang papatay. At saka faithful yan. Isang asawa lang sa buong buhay niya. Ganyan, totoo daw po. Yan po ang istorya. Kakaiba ang agila. You can research it. So, ganyan tayo kamahal ni Lord. Pinupuno niya ang bibig natin para tayo lumakas. Hindi magkasakit, ha? Lumakas. Upang magpanibago ang kalakasan at kabataan. Di pa ganyan po ang attitude natin. Yung righteousness ni Lord, hindi nasasayang sa buhay natin.
Tingnan po natin yung Matthew 4:23 to 24. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments. And those who were demon-possessed, epileptics, and paralytics, and he healed them all. Yan si Jesus. Si Lord Jesus mismo po ay ating Panginoon at ulo natin, tayo katawan ni Lord. Yung same Holy Spirit na pumuspos kay Jesus, siya rin ang pumuspos sa atin nung na-born again tayo at nabaptize sa Holy Spirit, nagpe-pray in the Holy Spirit, nagpe-pray in tongues. Siya rin yung Holy Spirit na yan. Ang isang kailangan nating ma-realize, tayo'y katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Sabi ni Lord, yung ginawa ko, kaya nyo rin gawin. John 14:12. At higit pa. Higit pa sa ginawa ni Lord, yung kayang gawin ng mga born again. Ay grabe po yan, ha? Lahat ng sakit, dinala kay Lord, pati mga demon possessed, pinagaling niya lahat. Pero, John 14:12, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this will he do because I go to my Father. Napakahalaga po ng tamang pagtingin natin sa ating sarili. Ako'y katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ako matatakot mag-share ng Word of God, maglayhan sa may sakit, mag-rebuke ng demonyo. Hindi ako matatakot. Iingatan ko yung anointing na nasa akin. Jude 20, importante po, lagi po tayong nananalangin sa ibang wika. Promise ni Lord yan sa Mark 16. Lahat ng mananampalataya sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika. Bakit ganun katindi? Bakit second agad yung magsasalita ng ibang wika? Kasi yun po yung connection natin sa intelligence department. Amen? Yun yung connection natin sa ating Diyos. Hallelujah. Shanda ramasekeya rabasondo rababosyanda. Nagtataka ang demonyo. Ano yun? Encrypted language. Coded. Hindi ko maintindihan. Nagbabalak pa lang siya ng pamerwisyo sa atin. Tumutugon na si Lord noon sa prayer natin. Kasi ang prayer in tongues po ay perfect prayer. Hindi nga natin naintindihan eh. Sabi ng Lord magsasalita ka na ibang wika. Kakaiba. Hindi rin natin naintindihan. Pero nagkakaintindihan yung Espiritu natin, yung Holy Spirit na nasa Espiritu natin, at ang Diyos. Romans 8:26-27. You are able to pray in the perfect will of God. So, gusto natin nakatularan si Lord kasi katawan tayo ni Lord, mga anak tayo ni Lord, tayo ang kanyang paat kamay sa lupa. Magpakapuspos tayo. Sa pamamagitan ng pananalangin palagi. Hindi po yun mahirap. Pwede kang mag-pray in tongues kahit mahina. Hindi nga kailangang pasigaw. Amen po, Shandaramasik. Pwede kang kumanta sa opisina. I love you, Lord Jesus. Nakikipag-communicate ka kay Lord. Ready ka anytime na may emergency, may magpapapray. Dadaloy po, totoo po, dadaloy po ang kapangyarihan ni Lord sa atin. Katulad nga po nung naikwento ko sa inyo, anak kong maganda, nagsong lead, si Sister Jean. Maliit pa siya, maybe less than 2 years old, maybe 1 year old. Ay bagong ano kami ni Pastor, yung puspos ng Holy Spirit. Naghuhugas ako ng pinggan. Nasa sahig siya, nakahiga siya sa baby pa sa banig, iyak siya ng iyak. Sabi ko, in Jesus' name, nilapitan ko siya. Wala akong kasama sa bahay. Napansin ko, ayaw niyang huminto ng iyak. Payat po siya noon, nag-diet kasi ako. Kala ko, kambal ulit. Tinipid ko ang pagkain, nung buntis ako. Ang kulit niya kasi. Yung pala, siguro mahaba ang limbs niya kasi mas matangkad siya sa iba niyang mga kapatid. Kala ko kambal, kasi sabi ko, ako kasi baka kambal ulit. Fear. Masama talaga ang natatakot.
Kaya payat siya, umiiyak pa. Nung baby, payat. Magpapayat ka ulit, magpa-beauty ka. So mga kapatid, nung inano ko po, inalsa ko, hindi na siya humihinto, nag-iiba na po yung kanyang yung kanyang kulay. Maputla, parang kulay talong na siya. So sabi ko, may sa puso ang baby kong ito, bakit ganito? Umiiyak, lumulungay-ngay na. Tapos nag-iiba ang kulay niya. In Jesus' name, Shanda Kabaseya. In Jesus' name, binasa ko siya, dinala ko sa lababo. Alam nyo, hindi siya namatay. Buhay na buhay, di ba po? Speaking in tongues. Kaya pala naalala ko speaking in tongues. 2 times po yun. Minsan, puno siya ng phlegm. Naghuhugas ako ng pinggan. Sa pag-i-speak in tongues ko lang, nag-expel po siya ng phlegm. Hindi ko siya binatukan. Alam niyo, mga nanay, marunong magpalabas ng sipon yan. Ginaganon yung likod ng baby. At naaalis ang sipon. Siya hindi. Sabi ko, Shanda Kababase, Kaya Kabasanta. Titignan ko siya dun sa sala. Alam niyo na, I don't want to say the word. Naglabas po siya ng plema. Sabi ko, ganun pala. Minsan din siya rin, ulit. Galing sa school, magaang tayo, mga grade 3 or grade 4, magaang pisngi. Siguro yung ngipin niya infected. Tanghali, galing sa school. Mama, masakit po. Nilay-hands ko po in the name of Jesus. Instant po. Hindi ko po siya pinagmamalaki. Si Holy Spirit po ang tinataas ko. Instant na wala yung maga. Gumaling po. On the spot. Dapat bumalik tayo sa first love, sa kapuspusan. Si Joshua, grade 1 yata siya noon. Meron pong, yung mapulang mata? Sore eyes. Uso ang sore eyes. Sabi nung teacher, Joshua, halika nga. Ginaya niya yung prayer ng tatay niya. Pag-pray mo nga siya. Sabi po ni Joshua, sa kwento ng teacher, in the name of Jesus Christ of Nazareth, be healed. Grade 1. Tuwang-tuwa po yung mga teacher kasi on the spot, lumayas yung pulang mata, gumaling yung classmate niya. Sa Diyos po ang paborito, totoo talaga. Totoo po ang righteousness ng Diyos. Pag natanggap natin, naniwala tayo at nilinis na ni Lord ang mga kasalanan natin, ang mga demonyo, maligno, mga pamahiin na magulang natin, mga pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, lahat yan nasa ilalim ng ating mga paa. Bago na tayo, anak tayo ng Diyos, nasa atin si Jesus through the Holy Spirit, may pangalan higit sa lahat ng pangalan, privilege natin, authority natin, ang pangalan ni Jesus, we will lay hands on the sick, and the sick will recover. So, yung righteousness po, saka yung faith ay magkakabit. Kailangan paniwalaan natin na nilinis tayo ni Lord. Ang isang proof na talagang na-born again ka, pag nagkakamali ka, may mga ugali kang lumilitaw, yung lumang ikaw, ay natulungkot ka agad. Nararamdaman mo agad, bakit ko ba sinabi yun, Lord? Kasi buhay na buhay yung Holy Spirit sa iyo eh. Tender ang heart mo kasi first love ka kay Lord. At every day naman, we can go back to our first love. Nasa bibig lang yan. Pagising mo pa lang sa umaga, Panginoon, salamat po. Katulad kanina, sabi ni Brother JD, sino po ang gustong mag-thank you? Hanggang ngayon ba, mahihiyain pa tayo? Dapat na una-unahan eh. Amen? Katulad ng estudyante, Ma'am, gwapo daw ako. Sino nagsabi? Nanay ko po. Hindi mo mapigilan yung nag-uumapaw niyang believe sa sarili. Joy. Gusto niya siguro magpatawa sa klase. Amen? Hallelujah. Kung sila may karapatang magsaya, palagay niyo tayo, mas may karapatan po tayo magsaya. Check tayo kay Lord. Approve tayo kay Lord. Tanggap tayo ni Lord. Tingnan niyo po yung mga unang verses sa Ephesians 1. Tingnan natin ha. Ephesians chapter 1 mula sa 1 anak. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints. Mga buhay yan ha, hindi yan mga nasa langit. Ang tawag ay saints. Tayo rin yan. Category natin yan. Mga born again. Saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father. Una, grace and peace. Ang
inirelease ni Apostol Pablo sa mga anak ng Diyos. From God our Father and the Lord Jesus Christ, who has blessed us, sa King James, who has blessed us. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Okay, una, grace and peace, meron tayo. Amen? Tapos dito, punong-puno tayo ng blessing, blessed us, ng lahat ng spiritual na pagpapala sa kalangitan kay Kristo Jesus. Halimbawa, kahit di ka marunong magluto, sabi, all blessings daw, matututo ka, magiging ka magaling magluto. Amen po? Hallelujah. Tingnan niyo po yung verse 4. Just as He chose us, chosen tayo, pinili tayo, in Him, kay Kristo Jesus, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame. Ginawa tayong banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil iniibig niya tayo in love. Amen? Having predestined us to adoption. Predestined, tinakda ka na, pupunta ka sa langit. Amen? Kasi tinanggap mo si Jesus, na born again ka. Adoption as sons and daughters by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Hindi siya napilitan lang. Good pleasure. Maluwag ang loob niya, gustong-gusto niya na ikaw ay iniligtas niya. Verse 6, to the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. Tanggap na tanggap tayo ni Lord. Accepted in the beloved. Si Jesus po yung beloved. Verse 7, bakit lahat ng blessings na yun? In Him, we have redemption. Kasi tinubos po tayo. Through His blood, redeemed. Tayo accepted, blessed, accepted, redeemed, forgiven. The forgiveness of sins according to the riches of His grace, which He made to abound. Hindi lang konti-konti, patak-patak, MWF blessings, TTH, hindi po. Abound toward us, abound, pinasagana niya. Pinasagana niya sa atin ang kanyang pag-ibig, biyaya, kapayapaan, kagalakan. Bakit po? Kasi inari niya tayong matuwid. Hindi tayo mga basahan. Hindi tayo makasalanan na pinatawad lang. Hindi po. Itinaas niya tayo. Ang nakalagay doon sa chapter 2, verse 6, pinaupo tayo ni Lord kasama niya. Una, binuhay tayo mula sa kasalanan. Nung mabuhay ulit si Jesus sa libingan, bumangon siya, tayo raw po ay raised us up together. Kasama tayong binuhay ulit. Sino dito may bagong buhay? Tapos saan ka nakaupo ngayon? Sa mga kalangitan kay Kristo Jesus. Yung mga trauma natin, yung emosyon natin na pinipili tayong hilahin para mabuhay pa rin tayo sa takot, itakwil po natin. Tayo ang mga palatawa, hindi pala iyak. Hindi po masamang umiyak. Maganda rin po yung may pag-iyak kasi may release ng emotion. Dahil tao tayo, hindi po yun masama. Ang gusto nga ni Lord, punasan ang mga luha natin. May general wiping doon sa langit. At dito mismo, Comforter, ang unang pangalan ng Holy Spirit. Grabe, grabe yung pag-ibig ng Lord sa atin. Kumbaga yung quote-unquote, yung sinasabing spoiled. Sobrang sagana sa pagmamahal. Amen? Pero hindi tayo spoiled. So mga kapatid, pinaupo tayo sa kalangitan. Kaya nga, pwede nga yung sabi ng ibang mga pastor, pag alas 3 di kayo matulog, alas 2 na madaling araw, bakit hindi ako natulog? Hindi naman ako nag-inom ng kape. Bakit hindi ka mag-pray? Panginoon, binebless ko po itong, kung tagapasong tamo kayo, o taga-kasiyahan, saan man. Lord, yung barangay namin, sabi po ng mga satanistang na born again na, sabi nila, pag hating gabi daw, sa madaling araw, sinusumpa daw nila yung mga bahay-bahay, mga tahanan, mag-away sana, magkabisyo, ang mga tao dyan, magkaroon ng mga nakawan, lahat ng klaseng masasama. Ganon daw po yung mga satanista. Nakaka-travel nga sila kung ano-ano mga palabas ng masasamang espiritu. Nagbubuga daw sila ng curse. Kaya sabi ng mga pastor, pag hindi kayo natulog po ng madaling araw at di kayo natutulog, mag-pray kayo.
Kasi yun yung time na may sagupaan ang mga anghel at demonyo sa langit. Pag nagpe-pray ang mga Kristiyano, mas maraming pwersa ang mga anghel ni Lord. Kasi kung hindi po importante ang prayer, bakit sabi ni Lord, pray without ceasing? Yan lang ang utos niya na without ceasing, specifically. 1 Thessalonians 5:17, manalangin kayong walang patid. Kasi pag nagpe-pray tayo, lalo na in tongues, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, minebless ko po yung aming barangay, yung bawat pamilya, ma-born again po, magkaroon ng kapayapaan. Kung may mga hold-upper dyan, magnanakaw, biguin mo sila. Biguin mo, i-frustrate mo, Lord, in the name of Jesus. Alam nyo, may kapangyarihan yon. Kasi si Lord mismo nagpupuyat para ipag-pray tayo. Nung nasa lupa pa. Hanggang ngayon, hulaan nyo kung anong ministry ni Lord. Hebrews 7:25 and Romans 8:34. Tingnan niyo po, Hebrews 7:25. Therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Yung salita pong intercession, pagpe-pray para sa iba, namamagitan ka para may maligtas, hindi yung sarili mong pinapag-pray. Laging buhay si Jesus para ipag-pray tayo. Tayong mga lumapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Tayong mga anak ng Diyos. Pinapag-pray ni Lord. At kung masarap naman ang tulog mo, abay, enjoy mo kasi pinapag-pray ka ni Lord. Enjoy the good sleep. Amen po. He always lives to make intercession for them. Hindi raw natutulog, ang nag-iingat sa bansang Israel. He does not sleep or slumber. Nakatingin sa atin si Lord. Mahal na mahal po tayo ni Lord. Alagang-alaga tayo ni Lord. Tingnan niyo po ang Romans 8:34. Romans 8:34. Nagkamali ba ako? Who is He who condemns? It is Christ who died and furthermore is risen. Ano yun, anak? Ayan. Okay, tama. Nasa kanang trono ng Diyos Ama, si Jesus, who also makes intercession for us. Dalawang scripture nagsasabing pinapag-pray ka ni Jesus. Araw-gabi. Amen po? Bakit? Kasi tayo po'y mga binanal ni Lord. Tayo pag-aari niya. Kung tayo, binabantayan natin yung pag-aari natin, ano man yan, damit, alahas, bahay, kotse, lalo na si Lord. Binili niya tayo ng kanyang banal na dugo. Kung magtitiwala lamang po tayo, hindi tayo maiisahan ng demonyo. If you have the Holy Spirit in you, the Holy Spirit can quicken or make alive every part of your body. God is always willing to heal you. Jesus Christ is the healer of every kind of disease, spirit, soul, and body. Alam niyo po, ang isang pinanggagalingan ng sakit ay yung bibig natin na negatibo ang lumalabas. Galing daw sa puso ang salita. At yung puso, ano yung nasa puso? Galing yun sa isip. Kung ano yung mindset, yun yung hindi natin binabago yung isip natin, naniniwala tayo sa, ay, si lolo ko, si lola ko, ano yun, ganito yung problema nila, kaya namana namin. Ganito yung, yun yung isip mo, baguhin mo, para ang pumasok sa puso mo at lalabas sa bibig mo, blessing, victory, joy, prosperity, agape love, forgiveness. Those who have not understand righteousness, they find it hard to avoid sin. They find it hard to forgive. They find it hard to forget. They find it hard to be kind to others. Kasi hindi nila alam na sila'y pinatawad na. Usually, pag may condemnation ka, may lungkot ka, di ba, may sumbat ng budi, hindi ka totaling masaya, ang tendency mo i-project yun sa iba. Mainit din ang ulo mo kasi ikaw mismo walang peace. Pero pag napagtanto natin, nga pala, mahal na mahal ako ni Lord. Ihingi ko nga ng tawad yung offense, yung aking hinanakit. Isusuko ko na kay Lord. Aaminin ko, ipapahayag ko, sabi ng Bible, patatawarin niya ako. Every day.
Every day po. Di ba, hindi na tayo nahihiya? Pag born again, wala nang condemnation, pati konsyensya nga. Binuka ng banal na dugo ni Lord from dead works. Wala tayong dapat ikatakot, ikahiya. Magsalita tayo ng mga bagay na kamangha-mangha. Kasi mangyayari yun. Mag-desert tayo ng higher level ng confession. Amen po? Katulad nitong church na to, nangungupahan tayo doon sa Frisco, 35,000 a month. Ang bait pa naman, quote-unquote, ng may-ari. Sabi ko, dumalo yung mga magulang kapatid ko. Sabi ko, isang araw, mama, magpapatayo na kami ng church. Mga halagang 5 milyon. Ang yabang ko, nandun pala. Ay kasi, alam ko, may kausap na si pastor. Pero, ang naipon nga lang po natin, 800,000 pesos. Sabi nga ni pastor, ibenta mo na sa iba. Pero ako, positibo po ako na may magandang gagawin si Lord. At, tingnan nyo pag Friday po, may prayer meeting kami doon. 4 na taon na kami umuupa. Tumaas ng tumaas. Hanggang naging 35K a month. Sabi namin, nakabilog kami, Lord, sayang yung pera mo po. Pinang-uupa namin. Hindi naman amin itong lugar na to. Dalhin mo na kami sa talagang paglalagyan mo sa amin. Kasi ikaw may-ari ng universe. Yung lugar na gusto mong, yun ang plano mong magiging amin, dalhin mo kami doon, Panginoon. At dahil mahirap nga po ang tubig doon sa mga natira namin, sabi namin, doon sa maraming tubig. Purihin ang Lord. Takanta daw si Pastor tuwing napunta. Bakit may putik na naman dito yung may lumang bahay? Yung pala, bumabaha. Pero mga kapatid, ang ganda po. Pagkatapos nung nag-pray in tongues kami, hindi pa namin kayo kilala. Hindi ko alam na may barangay Holy Spirit. Wala kami idea. Shanda rabase, kaya rabasondo. Yung pala, spiritual transaction pala yung kay Lord. Nagsasalita pala ng mga hiwaga si Lord. 1 Corinthians 14:2 nga anak. Pag tayo pala nagpe-pray in tongues, sinatayuan natin yung pagiging righteous natin kay Lord. He who speaks in a tongue, does not speak to men, but to God. For no one understands him. However, in the Spirit, He speaks mysteries. Yung mga mystery na yun, mga miracles, mga strategy ni Lord, mga perfect plan niya, mga provision niya. Dapat po tayo ay close na close sa ating Commander-in-Chief. Shanda lababase kaya raba shanda. Shanda rababara. Yung pinakamaganda mong panaginip, yung pinakananasa mong makamtan, hindi mo alam kapatid, pag nagpe-pray ka, higit pa sa ine-expect mo ang kayang gawin ni Lord. At kung mayroon ka mga mahal sa buhay, may nakaambang panganib, may nakaambang tukso. Dahil sabi mo, Lord, in Jesus' name, Shanda lababase, kaya rabasan, hindi mo alam, pinapag-pray mo pala sila. We can pray about all things. Pray without ceasing. Yan pala ang totoong labanan. Ang napakaganda ng bigay sa atin ni Lord, coded language. Hindi naunawaan ng dyablo. Hindi niya kayang hadlangan. Kasi kung Tagalog o English, nakikinig ang mga demonyo. Yun ang clue nila, yung naririnig nila. Hadlang sila, magbibigay sila bigla ng problema, magbibigay ng biglang bisita, may maganda ka sanang pupuntahan, mag-Bible study ka, may sakit na ibibigay kasi Tagalog at English, alam na alam niya. Pero kung 90% ng prayer natin ay tongues, nababalutan niya ng kapangyarihan ni Lord. Iingatan niya yan at gagawin niya yan sa buhay mo. Amen po. We must stand in that righteousness. Kasi ang may kayang makipag-usap sa hari ng mga hari ay kapwa-hari. Amen po. Alam niyo po ba, yung King of Kings, yung kings dyan, hindi yan sila President Trump, si BBM, di ba mga hari sila? Hindi yan si Jinping, mga hari ng bansa. Tayo yan. Hari ng mga hari. Saan naman yan, Sister Cora? Revelation 1:4-6. Niligtas tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan, pinalaya tayo. John, to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from Him who is, si Jesus, who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before the throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. 6. To Him who loved us and washed us
from our sins in His own blood and has made us kings and priests to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. If you don't know that you are the righteousness of God, palagi na lang, Lord, kung pwede lang po, kung maaari po sana, kailangan mo 1,000, sabi mo, Lord, pwede na ang 500, pasensya ka na, Lord. Hindi ganun ang haring makipag-usap. Amen po, Lord, ito po ang kailangan ko. Salamat, Ama. Promise mo yan, Lord, sa pangalan po ni Lord Jesus. Thank you, Daddy. Alam ko, napakayaman mo. Walang epekto yan sa yaman mo. 10,000 lang, Lord, patuka sa manok. Sabi ng mga taga-probinsya. Amen po. Po, alam mo, inaray kang ganap at matuwid. Makikipag-usap ka kay Lord. Makikipag-meeting ka. In Jesus' name, Jesus, we enthrone you. Hallelujah. Hallelujah. Shandala mama sekeya daraba korobo shandara daraba sekeya rabasondo. Jesus, we enthrone you. Shall we stand up? We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise, and as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. One more time. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise, and as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. We will pray in the Spirit for a few minutes. Everybody who has been baptized in the Holy Spirit. Ang isipin niyo mga kapatid, pag nasa isip lang, hindi yan mababasa ng kaaway. It's between you and the Lord. Kung ano yung prayer request na nasa puso niyo, alam ni Lord. Tapos magpe-pray in tongues ka. Sabay-sabay tayo. Yun naman pong ang feeling ay, hindi ka pa natanggap si Lord, punta lang po sa unahan. Sabi ni Lord, kahit ang kasalanan mo ay kasing pula ng eskarlata, yung pinakamapula, kaya kong gawing kasing puti ng snow, ng nieba. Lumapit kayo, magkatubiranan tayo. Patatawarin ko kayo at lilinisin. Sabi ni Lord, siya pa ang nag-aalok. Meron po ba ditong bagong bisita lang? O nakukondem? Dahil may nagawang kasalanan, kasama na yun sa ipag-pray mo in tongues. Okay? Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po. Gusto mo na lumalim kami sa buhay Kristiyano. Gusto mo maalis na sa amin ang mga takot, kaba, nervyos, mamahiin, at pananakot ng dyablo. Lahat ito'y kasinungalingan lang. Gusto mo malaya kami mga ambassadors, hari, mga hari. Hallelujah. Mga anak ng hari ng mga hari. So today, tonight, we are going to pray in the Spirit. Even for a few minutes, Lord. Because we want to have a divine transaction with you. Because we want to attain or achieve or receive something from you. From the heavenly places. Sabi mo, pinagpala mo kami ng maraming blessing dyan sa kalangitan. So Lord, ina-access namin yan. Yung iyo pong bangko sa langit.
ng maraming kayamanan at miracles at kagalingan. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Shanda lamaseke, sherebedeyanda, kondorobo shaka, shebelebe, shelebedeyanda, shalababara larabakoro bobora laraba, kerebedebedebede, shelebedeyada larabakoro bobora laraba, kerebedebedebede, shelemeneyada larabakoro bobora larabakara laraba, sebedebedebedeyanda rababara larabakoro boshanda, shelebedeyada rabakaya rabaha. Miracles, healing, we worship you, Shalabanse, complete healing, complete deliverance. Hallelujah, sa stroke in the name of Jesus. Ikaw, demonyo, binawasak ka namin sa ilalim ng aming mga paa sa pangalan ni Jesus. Kurabo Shanda, Kerebelianda, Shanda Kababa, ha ha ha. We are more than conquerors in Christ. Shanda Kabase, Kerebelianda Kalababa, Kurabo Shanda Kababa Kalababa, Kerebelianda Kalababa, Kurabo, ha 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 ha. Victory, conquest, hallelujah, deliverance, freedom, Shanda Kababa Kalababa, liberty in the spirit. Kurababa Shanda, Zoe life, hallelujah, hallelujah, complete healing, restoration, Kakalakaba Sanda, revival, 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 hallelujah, Shanda Kalakaba, Herebede, Herebede Anda, Kurabasa, Shanda, Shanda Rabasi, Sharabasi, Kandaya, Karabasi. Thank you, Lord. Yes. Hallelujah. Yes. Isasalita kami ng buhay. Buhay. Buhay at kalakasan at kagalingan. Hallelujah. 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 Buhay. Anointing. The covering of the blood of Jesus. The divine protection.
lalo na sa aming pastor, in the name of Jesus, from head to foot, hallelujah, covered by the blood of Jesus, covered by the blood of Jesus, empowered by the Holy Spirit. Ura ba shanda. Yes, in Jesus' name. Kung meron po sa inyo, mga kapatid na may ninuno, lolo o lola na albularyo, o nanghuhula, nagtatawas, kung meron lang po kung wala, don't worry. Pwede po magpa-pray dito sa unahan, putulin natin yung sumpang, may sumpa po kasing dala yan sa pamilya. Minsan mga sakit, minsan kahirapan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Panginoon. Sige po, kung mayroon pa po. Sister, tumayo po kayo. Tayo kayo, magpe-pray tayo. Ano po, lolo, lola, magulang? Palagi ko pati lola. Ay, pati lolo. Lolo and lola po. Okay. Sige po. I participated with Jesus. Okay. Sige po, itaas niyo po yung kamay niyo kay Lord. Sumunod po kayo sa akin. Diyos Ama sa langit. Sabihin niyo po, Diyos Ama sa langit. Diyos Ama sa langit. Salamat po at ako'y na-born again. Salamat po at ako'y na-born again. Ako'y pinatawad mo at nilinis Ako'y pinatawad mo at nilinis ng banal na dugo ni Jesus. Panginoon, mana ko po. Mana ko po At karapatan ko. at karapatan ko Ang lubos-lubos na kalayaan. ang lubos-lubos na kalayaan Sa sumpa. Ng sakit. ng sakit, Kahirapan. struggle Sa pamamagitan ng dugo ni Lord Jesus. sa pamamagitan ng dugo ni Lord Jesus. Kinukumpisan ko po. Ikinukumpisal ko po Behalf of my ancestors. in behalf of my ancestors Ang involvement ang involvement sa paniniwala. sa paniniwala Sa albularyo. sa albularyo, Pamahiin. pamahiin. Ako'y nag-participate. Ako'y nag-participate din. Panginoon, Panginoon, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami. hugasan mo po kami, Hugasan mo po ako. hugasan mo po ako Palayain. at palayain sa involvement, sa occult. Naniniwala ako na si Jesus. Naniniwala ako na si Jesus, Ang tagapagligtas. ang tagapagligtas, Tanging daan sa Diyos. tanging daan sa Diyos. Panginoon, Panginoon, inaangkin ko ang kalayaan. inaangkin ko ang kalayaan Aking buong buhay. ng aking buong buhay Buong pamilya. at buong pamilya Sa sumpa. sa sumpa Ng involvement. ng involvement Sa paniniwala. sa paniniwala Kadiliman. sa kadiliman. In Jesus' name. In Jesus' name, Napalayas ko. pinapalayas ko Buhay ko. sa buhay ko Epekto. ang epekto Impluensya. at impluensya At sumbat ng at sumbat ng budhi. Malaya na ako. Malaya na ako. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. Sa paglilinis mo sa Sa paglilinis mo, pagpapalaya mo po sa sa pagpapalaya mo po sa banal na Espiritu Santo. Espiritu Santo. Ikaw po ang nakatira sa buhay ko. Ikaw po ang nakatira sa buhay ko. Malaya na at lubos na pinagpala sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus, Amen. Thank you, Lord. Lord, I release your blessings, abundance, promotion sa lahat ng area ng buhay niya for your glory. Peace of mind, joyfulness, peace, and wisdom from the Lord. Success sa lahat ng undertaking. In Jesus' mighty name, amen and amen. God bless you. So tayo po ay mag-pray. Amen. Tanggapin niyo po ang blessing. The Lord bless you and keep you. Laksan niyo po ang amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen. Hallelujah.